Gusto mo bang kumita kahit natutulog ka? Imagine na habang nagre-relax ka o abala sa ibang bagay, patuloy pa rin ang pagpasok ng pera sa bulsa mo. Kung iniisip mo kung posible ito, ang sagot ay oo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga investment sa Pilipinas na kayang magbigay ng passive income. Perfect ito para sa mga gusto ng dagdag na kita o naghahanap ng paraan para maabot ang financial freedom. Kaya kung gusto mong malaman kung paano magtrabaho ang pera para sa'yo, tutok lang dahil hindi mo ito gustong palagpasin. Number 1. Pag-ibig MP2 Savings. Ito ay isang savings program ng gobyerno na nagbibigay ng mas mataas na kita kumpara sa regular savings account at ito ay tax-free. Isa ito sa napakadali at less to no risk na investment na kayang-kaya gawin ng simpleng Pinoy. Pwede kang mag-open ng MP2 online or maaari ka din bumisita sa Pag-ibig Office para makapag-open ka ng account. Ang MP2 ay nagbibigay ng yearly dividend sa mga investors nila and you can start now for as low as 500 pesos. Pero take note, nakalak ang pera mo sa MP2 for 5 years kung ikaw ay mag-i-invest sa kanila. For the past 5 years, ang average nilang return ay 6.69% na mas malaki kaysa sa mga high-yield savings account, real estate investment trusts at iba pa. Kami po ay merong MP2 at talagang kung gusto nyo ng worry-free na investment, wala kayong iisipin at hahayaan lang kumita ang pera nyo ng very minimal effort. I highly suggest na mag-invest kayo sa MP2. Pero make sure aralin nyo munang maigi bago nyo simulan. Sige, bigyan ko kayo ng halimbawa sa MP2 kung paano kayo kikita. Pag ikaw ay nag-invest ng 500,000 sa MP2 ngayong January 2025 at ang announcement nilang dividend ay 7% sa susunod na taon, ang 500,000 pesos mo ay kumita ng 35,000 pesos. Imagine, natulog lang ang pera mo sa MP2, kumita ka na ng 35,000 pesos. Pero kung sa commercial banks or sa big banks mo ito isa-save, ang kita lang niyan ay approximately 5,000 pesos. O di ba? Maliit. Kaya kung gusto mo ng mas malaking pasok ng dividend, enroll ka na sa Pag-ibig MP2. Number 2. REITs or Real Estate Investment Trusts. Kung sa ngayon ay hindi mo pa kaya mag-invest sa mga real estate property para ipaupa, pwede ka pa din magkaroon ng real estate passive income through REITs or Real Estate Investment Trust, na kung saan di mo kailangan bumili ng actual na property. Maaari kang mag-invest sa REITs at kumita mula sa renta ng mga opisina, malls at iba pang ari-arian. Paano ito? Isa sa may REIT ang Ayala Company. Para makapagsimula ka mag-invest sa Ayala Land REIT, kailangan mo ng account sa isang online stock broker na accredited ng Philippine Stock Exchange like COL Financial, BPI Trade, Philippine Stocks, etc. Kailangan mong pumunta sa website nila at mag-fill out ng application form. Then pag na-confirm na ng stock broker, pwede ka nang mag-deposit ng amount na gusto mong i-invest. Pwede kang mag-invest through online banking or over-the-counter payment. Kapag may laman ng pera ang iyong account, hanapin ang symbol ng Ayala REIT sa stockbroker platform mo at pwede ka nang bumili ng stocks. For more information about Ayala REIT, punta kayo sa www.areit.com.ph. Number 3. Paupahan ng lupa o bahay or real estate rentals. Ang pag-aari ng mga paupahang property tulad ng bahay, kondo o commercial space ay isang matatag na mapagkukunan ng passive income. Personally, kami po ay merong paupahan at totoong maganda ang pasok ng passive income sa investment na ito. Lalo na kung maganda at mura mo nabili ang property mo. Siyempre, sobrang importante na maayos ang makuha mong umuupa dahil kung hindi, isang malaking challenge din ang pagiging landlord. Pwede kang bumili ng condo unit sa halagang 3 million at paupahan mo ito ng 20,000 pesos kada buwan. Again, depende pa din sa location and itsura ng property mo. Sa isang taon,
Pwede kang kumita ng 240,000 at pagkatapos bawasan ng gastos sa maintenance, ang natitira, yun na yung passive income mo. Or kung meron kayong bakanteng lote, maaari nyo na patayuan ng simpleng apartment at ang maganda pa dito, lifetime ang passive income hanggang maayos ang property nyo at merong demand sa location nyo. Tandaan, basic need ang housing, kaya laging merong malaking demand dito basta maayos ang property nyo. Maayos ang location, di overprice ang renta nyo, at maayos din kayong mga landlord. Siguradong napakaganda ng pasok ng pera sa inyo. Kikita ka kahit natutulog ka. Number 4, high yield savings account. Ito ay mga saving account na may mas mataas na interest rate kumpara sa karaniwang savings account. Ilang halimbawa dito ay ang CIMB, GoTime, Union Digital, RCBC Discretech, CBank, Tonic, Uno Digital ay mga savings account na nagbibigay ng interest more or less 4% kada taon versus sa mga big banks na wala pang 1% ang interest na mabibigay sa'yo. Halimbawa, nag-open ka ng account sa isa sa mga fintech na ito. Let's say nag-ipon ka ng 100,000 pesos at ang 4% na kikitain ng pera mo ay 4,000 pesos. Pero kung sa big banks mo ito ilalagay, 1,000 pesos lang ang interest mo. Ang maganda pa dito sa mga fintech na ito ay pwedeng-pwede mong ma-withdraw ang pera mo at hindi nakalock kagaya ng MP2. Number 5, co-op investments. Sa mga kooperatiba, maaari kang mag-invest ng maliit na halaga at kumita ng dividends mula sa kita ng kooperatiba. Kailangan member ka ng co-op or may kilala kang member ng co-op. Maaari kang mag-invest ng share capital at nagre-require sila ng initial share capital na around 5 to 10,000 pesos. At yearly ang distribution ng dividends nila. Meron din silang mga savings account na ang annual interest ay nag-range from 3 to 5%, which is parang kagaya ng mga CIMB or GoTime, at alam nyo na higher din siya sa commercial or big banks. Meron din silang time deposit na kung saan nakalock ang pera mo for a fixed period to earn interest at nag-offer ang co-op ng 6 to 8% interest for a 1-year time deposit. Ilang mga kilalang co-op sa Pilipinas ay ang AIM Co-op or Alalay sa Kaunlaran, Vicente Madrigal Foundation Co-op, and NATCO. Kung interesado po kayo sa mga co-op, please visit yung mga website nila for more information. Pero noon na maaaring kumita ang pera nyo dito passively ng mas malaki kaysa nakasave lang sa malalaking bangko na 1% lang ang interest na tinutubok. Number 6, franchising ng maliit na negosyo. Mag-invest sa mga franchise tulad ng food carts na hindi nangangailangan ng full-time involvement. Ang pinsan ko ay nagpapa-franchise ng pizza food cart at sobrang dami na nang nag-franchise sa kanya sa murang halaga lamang. Pwedeng magsimula sa halagang 7,000 pesos at available na ang franchise niya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi kailangan malaki ang puhunan sa pag-franchise. Ang maganda pa dito ay i-deliver sa iyo na nagpapa-franchise ang mga kailangan mo, so pwedeng mag-focus ka na lang sa marketing at sa customers mo. Kung meron ka naman na mas malaking puhunan, pwede kang mag-franchise ng mga mas kilalang mga brands, pero syempre mas malaking puhunan ang kailangan mong ilabas dito. Pwede kang mag-franchise ng Potato Corner, nagsisimula ang franchise nila ng 375 pesos, yun yung Terra package nila. Sa Siomai King naman, ang simula ay 288,000 pesos, Noodle House, 288,000 pesos din, at marami pang iba. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula sa investments na nagbibigay ng passive income. Ang mahalaga ay ang unang hakbang, ang pagdedesisyon na gawing mas produktibo ang pera mo. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang patungo sa tamang investment ay hakbang din patungo sa financial freedom. Kung nagustuhan mo ang mga tips na ibinahagi ko, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pag-iipon, pag-i-invest at pagpapayaman. I-comment mo rin kung anong investment ang gusto mong subukan. Tandaan, ang tamang kaalaman ay daan sa tagumpay. Kita-kits sa susunod na video!
That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day, natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future, together, we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!